Magandang araw mga ka-farmer. Bali, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ang mag-abono sa ating mga tanim na talong. Napakahalaga ito guys na malaman natin kung paano ba talaga ang proseso ng pag-aabono ng talong. Papakita ko sa inyo yung itsura ng aking mga tanim na talong dito sa parte na to, at yung mga 3 weeks, kulang-kulang 3 weeks, kung anong itsura nila. At ito namang nandito ay mag 1 month pa lang sa March 13. Tara, pasilip ko sa inyo. Itong talong natin na to guys ay mag 1 month pa lang sa March 13. At tingnan natin yung kanyang kalusugan. Yan ang itsura nila guys. Yan. Diba? Ang dami niyang sanga sa baba. Pati damo. So, kaya yung topic natin ay kung paano mag-abono guys. Bali, base sa aking karanasan ay sa 3 taon na aking pagtatanim ng talong, halos dito ako nakafocus, ay marami akong naranasan na failure dahil sa maling pag-aabono ko. At ngayon, sa maniwala kahit hindi, sa mga tayo ng ating talong ngayon ay walang abono guys. So, yung pag-aabono pala ng talong guys ay nakasalalay sa inyong obserbasyon. Kung sa inyong palagay ay healthy ang inyong alagang talong, bakit pa kayo mag-aabono? Bakit pa kayo gagastos para lang sa abono? Hindi kailangan pala na abunuhan natin yung ating mga talong. Kung may mga maliliit kayong nakikita dyan guys, yan ay medyo nahuli ng naitanim dahil hindi naman natin 100% na walang mortality. Ito mag 1 month pa lang sa 13 guys talaga. Ganyan ang itsura niya. Malinis ang kanyang mga dahon, walang white flies. Yan. Siguro after few weeks siguro, baka kung anong status ng ating talong at kailangan nila ng abono, di bigyan natin. Pero kapag ganito ang itsura ng ating mga talong, katatangkad, gaganda ng dahon, bakit pa tayo mag-aabono? Isa pang cause kung bakit pinuputakti ng insekto yung ating mga talong ay dahil sa sobrang pagkaubis nito. Siyempre kapag nag-abono ako nung sinunod ko yung mga sinasabi sa mga vlogger sa YouTube, di anong itsura na ng mga talong ko. Ang tatangkad na, sobrang giant na siguro mga to. Pero as of now, magwa 1 month pa lang sila sa March 13. Anong itsura nila? Ganyan. Tingnan natin kung may bulaklak na. Mayroong bulaklak na guys. Yun. Nakikita naman na may bulaklak na talaga. Lumalabas na sila. Yun. Magwa 1 month pa lang to. Yun ang gusto kong ipabatid sa inyo guys, na hindi kailangan talaga na sundin natin kung ano yung tinanim natin. 5 days, after 5 days mag-a-apply tayo ng calcium nitrate. After a week mag-a-apply tayo ng calcium nitrate ulit.
para pampalago sa kanyang mga ugat. After a week, maglalagay tayo ulit ng nitrogen tsaka complete fertilizer para tumigas. Hindi natin dapat gawin yun. Dapat guys, maging observant kayo. Bisitahin nyo araw-araw itong mga tanim nyo para makita nyo kung ano yung mga katayuan nila. At kung nakita nyo na hindi na ganito kalago yung kanyang tayo, ay marapat lamang na bigyan natin siya ng kanyang pagkain. Yan o. Wala siyang ka-insekto. Tingnan nyo guys, pansinin nyo. Kung may shoot borer ba dito sa mga tanim ko, isahin natin. Kung may nakita tayong shoot borer. Yan. Yan. Yan guys. Wala tayong nakitang shoot borer dyan guys. Yan ang palatandaan na yung talong natin ay malusog. Pero kapag yan ay maraming shoot borer, pag naubis na natin kasi yun ay gustong gusto ng mga insekto na yun, lalo na yung mga armyworm. Naku, yan ang gustong gusto nila na atakihin yung mga shoot borer guys. Talagang puputulin nila yung mga talbos ng ating mga talong. Yan ang kuan. Halimbawa na hindi natin kailangang mag-abuno kung hindi kailangan ng ating mga tanim. So puntahan natin guys yung isa para makita nyo yung kulang 3 weeks na talong ko. At ito naman guys yung kulang-kulang na 3 weeks na talong natin. Ganyan din ang itsura nila. Kulang 3 weeks yan. Kasi may 1 week na gap sila doon sa kabila. Tingnan natin oh. So, lapitan natin yung mga talong natin. Ang ganda guys. Ito, wala pang abono ito. Wala ring abono yan. At naobserbahan namin. Kahit na ganyan, pandak pa sila na more than 2 weeks pa lang mga to. Ang dami nilang sanga. Kaya hindi natin kailangang mag-apply. Pag nakita natin ganyan, yung mga talong natin, huwag tayong mag-apply ng abono. Wala kaming basal dito na organic or synthetic man lang na abono guys. Kundi natural way na lumalaki yung ating talong. So sa magwa 1 month na talong natin, wala tayong gastos sa abono. Malusog pa sila. Dito wala rin tayong gastos sa abono. Malusog din sila guys. Ganyan. Yan. Ito naka-intercrop tong mga saging kasi saging talaga tatanim natin dito. Pero pwede pa naman siyang pagkinabangan. Puputulin natin yung mga saging na yan para yung suhi nila, yun ang tutuloy guys. O, tingnan mo. More than 2 weeks pa lang yan. Ang pagpapatubig pala natin guys ay gamit na dito. Sinusuksok natin dito yung hose na galing sa electric water pump. Lahat pala yan guys. Yan. Lahat ng malls na nakikita nyo may ganyan. Kasi mag-isa lang tong kasama ko na nagtatrabaho dito. Ito naman guys ay magwa 1 week pa lang. Ayan. Pero naka-recover naman na siya. May bago na siyang dahon. Kasi ito halos walang dahon ito nung tinanim namin. Ganon kaliliit. May mga mortality pa rin tayo na hindi maiiwasan. Naka-pipings lahat yan guys. Kaya yung kasama ko, kahit nagkakape pa lang sa madaling araw, nagdidilig na yan. Ito. O may mga nauna pang lumalaki ng mga talong. Siguro mas maganda yung lugar, lupa nila kaysa sa iba. 1 week pa lang kasi linggo ito nung naitanim. At yung patubig namin guys ay nandito sa loob. Yan. May butas siya dito. At sure naman namin na umaabot hanggang dun sa dulo yung butas niya.
Kasi nagkaroon muna ng dry run kung talagang umaabot dun sa dulo. Maraming mga paraan kami kung paano kontrolin yung mga butas na nandito sa harap. Kasi dito mas malakas, doon mahina na doon. Kailangan may gawin kang paraan para hanggang dun sa dulo makarating yung ating tubig. So, yan lang guys. Sana nakatulong sa inyo para makatipid kayo sa pag-aabono at makatipid kayo sa gamot. Try nating walang spray ngayong taon na to guys. Last year kasi first quarter punong-puno kami ng gastos sa gamot. Harvest ka, bibili ka ng gamot, walang natitira sa harvest mo. Mag-spray ka, sa susunod harvest na naman, bibili ka ng gamot, wala na namang natira sa kita mo, lalo na kapag mababa yung talong, tapos napakaraming insekto. Harvest mo 50% ang may kagat, ang pangit pa ng kalix ng talong mo, wala na pag ganun guys. Huwag ka na lang magtanim kung ganun lang. So ngayon itong mga talong natin ay ongoing pa lang yung plantation natin. May kulang-kulang pa tayong 4,000 na itatanim at na-land prep na rin. Yung pipings na lang ang kailangan nating ilay, then dry run. Pag okay na, mulching na tayo, magtanim na tayo ng talong. Sana nagkaroon kayo ng kunting kalaman sa sinabi ko. Kasi experience ko, yun ang binabase ko, yun ang basehan ko guys. Ayaw kong magsinungaling na yan ay hindi ko nilagyan. Talagang yun talaga ang katotohanan na walang abono. So ang paraan nasa obserbasyon nyo. Kung kailangan na niya, saka kayo magbigay. Yun lang guys. Salamat sa panonood. At pakiclick naman yung subscribe button at saka notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang update dito sa aking mga talong. Salamat guys.